Ngayon ay dito na naman tayo sa issue ng politics. Kung inyong mapapansin, ang dating magkasama sa panahon ng Duterte administration, itong si Sas Rugando at si Thinking Pinoy o si RJ Neto ay dati itong magkasama dahil isa ang kanilang pananaw pagdating sa political based issue. Pero ngayon ay dahil sa naibang administrasyon ngayon ay itong si RJ Neto ay naiba ang kanyang pananaw patungkol sa politiko sapagkat ang kanyang pananaw ay based sa personalidad, which is against ito kay Sas Rugando dahil si Sas Rugando ay maliwanag sa kanyang stand patungkol sa politiko ay ito ay nagbe-base sa policy ng isang politiko katulad na lamang sa dating policy ni PBBM na continuity o ipagpapatuloy kung ano may yung ginawa ni former President Duterte. At ngayon ay dahil sa ang mga bagay na yon ay nabago sapagkat hindi na yung sinusunod ni PBBM ay dito na ngayon nagkakaroon ng hidwaan nitong si Sas Rugando at si Thinking Pinoy. At ngayon, bago natin simulan at panurin ang issue na to kung paano niya to binardagol, ay kung bago kayo sa aking channel, please naman huwag makalimut mag-subscribe, mag-like at mag-share at pakihit na rin ang all notification bell para lagi kayong maging updated sa anumang video aking i-upload, issue man sa sambayanan o personalidad na nangyayari sa ating kapaligiran ay ma-updated kayo. Like, unang-una RJ, eto RJ ha, bakit mo sinuportahan si Bongbong Marcos? Ako alam ko kung bakit ko sinuportahan si Bongbong Marcos. Hindi dahil siya ay Marcos. At hindi dahil friend ko yung asawa ni Marcos. Okay? Dahil meron akong mga policies na chini-checklist. Halimbawa, foreign policy. Check. Pagdating sa number 1 yan. Tapos, number 2, pagdating sa pag-manage ng pera ng taong bayan. Kasi nasubaybayan ko yung career ni Bongbong Marcos noon nung senator siya eh. Pati kahit nung bablog siya. Kikita mo buo, kaya sabi ko, okay, ano ako dito, go ako dito. Pero, nung hindi na ganun yung ginagawa ni Bongbong Marcos, what did I do? RJ, anong ginagawa sa UK? For example, yung mga tao bumoto ng Conservative Party at yung Conservative Party ay hindi ginagawa yung policies ng Conservative Party. Anong nangyayari, RJ? RJ Nieto, natatanggal yung Prime Minister. 45 days pa nga lang, natatanggal na eh. Ito, nung ako, dinrap ko na tong si Bongbong dahil hindi na pareho yung policies niya doon sa kung anong sinuportahan ko. Pinangako niya. Correct. Pinangako niya. Anong ginawa ninyo sa akin? Tapos ikaw ang lakas, ang kapal-kapal lang test mo na sabihin, napaka-personality based ng politika sa Pilipinas. Bakla ka ng taon. Dapat nagsisimula yan sa sarili, RJ, huwag kang mag-lecture. Kung ikaw ay policy-based ka, ipaliwanag mo sa mga tao, ano ba yung policy ni Bongbong Marcos sa sinuportahan mo ng eleksyon na yun pa rin yung pinagpapatuloy. Dahil kung wala kang ma-explain nun, di isa kang number 1 proponent ng personality-based politics. Kita ko na personality-based. Bakit ba sinusuportahan si Bongbong Marcos ngayon? Ano bang policy niya? Iba naman, ibang-iba yung mga pinag-policy pronouncements mo noon. Ibang-iba ngayon si Bongbong Marcos. True. Ayun. Diba? So, itong si Joey, o ikaw, Joey, ano yung naging bright red line mo na, ay, hindi na ito yung Bongbong Marcos na sinuportahan ko. Yung talagang sinabi mo, ay, when he wasn't able to do anything as a Department of Agriculture Secretary, at saka itong, yung
ang evolution ko nga dito sa pag-support ko kay PBBM was very hopeful during the election. Lahat naman tayo napaka-hopeful noon eh. Kasi ang gaganda ng mga sinabi ni BBM nung election eh, 'di ba? Ang gaganda naman talaga ng mga sinabi niya. I mean, those are the things that we wanted, na magkakaroon ng continuity, itutuloy ang mga ginawa ni PRRD, mga ganyan. Kasi yun yung standard natin noon eh, na parang meron na kaming standard may Duterte standard na. A lot of people voted for continuity. Ibig sabihin, continuity of policies. Yes. Diba? Sabi naman niya ngayon, napaka-personality based ang politics. Actually, no. Kami ngayon tumatalikod kami Bongbong. Hindi kami tumatalikod dahil si Bongbong Marcos siya. Tumatalikod kami dahil yung policies na binoto ng mga tao noon, nagbago. Ngayon, kasi meron kaming pinanindigang polisiya. 'Di ba? Meron kaming pinanindigan na policy, at nung yung policy na yon ay hindi napapatupad, 'di ba? Kayang-kaya naming tumahol at mangagat. 'Di ba? Ngayon, ang tanong kay RJ, ba't hindi ka nangangahol at nangangagat? Ibig ba sabihin, okay lang sa'yo yung paikot-ikot? Okay lang sa'yo yung 180-degree turn ni Bongbong Marcos sa napakamaraming bagay na hindi naman yun ang dahilan kung ba't siya binoto? Totoo. Okay. Moving on, tapos na tayo dyan sa personality at na parang, Bex, sana nalaman mo rin sa experience ko sa UK na pag yung political party, hindi nila tinutupad yung ginagawa nila, natatanggal yung prime minister. Ng 45 days lang. Kasi hindi niya ginagawa yung policies na kung binoto siya dahil doon. The reason why he's voted for. Ayun ang hindi personality based. Alam mo na. Okay. Ngayon, diretso na ngayon tayo doon sa kay Inday. Inday Martin. Okay. Ano yung sinabi niya kay Inday? Sabi niya kay Inday, Inday, alam mo naman, sinusuportahan kita, kineme. Huy, gumaganon-ganon pa nga siya. Huy, Inday, ayan. Sinusuportahan nga kita kineme, ganyan. So ngayon, ito yung part na ina-explain niya kung bakit mali si Inday at mali si Martin. Kasi parang, sinasabi ni TP, wala namang mananalo dyan wala namang dyan Yung dinidismiss niya yung issue na bakit nyo ba pinipilit na dapat may kampihan ako, kineme, ganyan. So, sinabi niya, pagdating kay Inday, na ang mali daw ni Inday is nang away daw siya. Nang away, bakit daw niya inaway si Martin? Ganon. Sa totoong buhay naman daw, si Inday, kung tumakbo siya ng presidente, siya naman daw talaga ang presidente ni TP. Kaso, hindi siya tumakbo, ganyan. Tapos ngayon, alam naman daw natin na mas malaki ang political capital ni Inday kaysa kay Martin. Bakit inaway pa daw niya? Dapat nanahimik na lang daw siya at nagpa-victim. Ganon. Ngayon, since inaway niya si Martin, it didn't look good on her. Ganon yung gustong sabihin ni So parang ang nangyari daw, umangat pa si Martin at naging pantay sila. Hindi ko alam kung saan galing universe to si Hindi ko alam kung saan galing universe to si Nakita ba ni Nakita ba ni RJ yung survey? Hindi yung survey na yan, RJ Alam mo to, yung sinasabi ko, yung survey na tinitingnan ng mga politiko kung gusto nilang honest na survey. Diba? Yung nirarango, yung presidentiables. Nakita mo ba yon? Sis, 1%. Wala pang 1% yung latest sa survey ang gusto maging presidente si Martin. Kasalanan pala ni Inday, sabi ni Mami Laika. Oo nga Parang ganun yung gustong sabihin ni Ganun yung message ni Unang-una, hindi nang away si Inday. Kailangan natin yung flow of events. Hindi ba tinanggal pinahiya si Gloria? Una dinemote from senior deputy speaker to deputy speaker. Di ba yun dyan nag-umpisa yan dyan di ba?
Tapos, si Inday nag-resign. Meron pang ano yon. Di ba dinemote nila si GMA? Nung dinemote nila si GMA, they have to justify kung bakit nila dinemote si GMA. At So they said, inakusahang may oo, magkukudeta. magkukudeta, ganyan-ganyan. Tapos parang, bakit magkukudeta? Eh di ba si Inday at saka si GMA yung nag-oust kay Pantaleon Alvarez nung mga nakaraang Congress. Nadamay si Inday doon. Doon later on, nag-react si Inday na ayaw niyang gamitin yung pangalan niya sa kahit anong pamumulitika sa Kongreso. Ganon. Kasi di ba magkakasama pa sila sa lakas nun eh. Magkakasama pa sila sa lakas nun. So yun yung reason kaya umalis siya ng lakas. Na ayoko kasi sinasama ako sa mga kahit anong mga political kineme dyan. So exit na ako. Yun. Yun ang sabi niya? Yun ang sabi ni Inday. Yun yung sabi ni Inday. So, ibig ko sabihin, parang hindi naman siya yung reaction ni Inday hindi naman niya inaway. Oo. Dinamay siya doon eh. Na parang, saka si Inday, siya ang chair hindi siya chair, parang president siya, di ba? Parang siya yung chair ng lakas or something like that. Kasi siya yung highest official eh, di ba? Parang yun yung ng lakas. Parang nga yata, oo. Ngayon, hindi niya gusto yung nangyayari sa loob ng party, so nag-resign siya sa party. Nag-resign siya, oo. RJ, sa UK, pag ganon, yung mga political party, nangyayari din yan dyan. Nagkakaroon nga ng split yung mga party pag hindi na nga pareho ng policy na tinatahak. Okay, anyway. So, tapos nagkaroon do you remember, nagkaroon nung Afghan issue, nagsalita si Inday. Kailan, yung sinasabi nitong away ka Inday, kailan ba to nagsimula? Ang nagsimula ito is nung binira si Inday dun sa confidential fund. Tapos, pinalapa. Diba? Nag-retaliate ba si Inday? Hindi po siya nag-retaliate, RJ. Alam mo, RJ, kung sino ang gumante para kay Inday? Hindi ako kinausap ni Inday. Na-imbierna na lang ako at maraming tao. Actually, marami na imbierna. Actually, hindi alam ng mga tao ko anong gagawin. Kasi nga, bakit to binubugbog si Inday? Ng house at pinapalapa? Hindi ba yung kaibigan mong si Bongbong Marcos, ang opisina niya ang nagbigay ng confidential fund kay Inday? Ba't hindi mo i-discuss yun? Nasaan si Bongbong Marcos noong mga panahon na yun? Naalala mo ba, RJ? Nung kampanya, si Inday, ang kinakampanya, sino kinakampanya ni Inday? Sarili ba niya? Sino kinakampanya ni Inday nung panahon na yun? Si Bongbong Marcos. Kaya, RJ, pag pinuntahan mo yung mga rallies noon, pag si Inday na yung nagsasalita, ang inaangat niya, sino? Si Bongbong Marcos. Do you remember, RJ, na yung magkakapatid? Si Baste, si Pulong, si Sara. Di ba naalala mo yun? Ano sabi ni Baste sa isang rally? Ang nakikita niya ang magpapatuloy ng mga nasimula ng kanyang tatay ay sino? Si Bongbong Marcos. So yung buong Duterte family, except yung matanda, dahil kay principal, ayaw niya kay Bongbong, dahil nakita na natin ngayon kung bakit. Lahat nasa likod ni Bongbong Marcos. Si Sara, ang kinakampanya niya, si Bongbong Marcos, saka yung mga senador. Nakita mo ba si Sara? Sinasabi niya, iboto niyo po ako, iboto niyo po ako. No, ang inaano niya is
si Bongbong Marcos. Itinataas si Bongbong Marcos noon. Ngayon, ang nagbigay ng pera sa opisina ni Sara, opisina ng presidente. Anong ginawa ng kaibigan mong si Bongbong Marcos? Which Tahimik si Popsi. Oh. Alam mo RJ, wag mo kaming igagaslight. Nakita namin yung mga pangyayari. Oo. Nakikita namin yung mga nangyayari. Alam mo bang hindi humihingi ng tulong yan si Inday? Nung binibira-bira siya sa confidential fund? Wala. Kami na lang oy, ano ba ginagawa ninyo? Kinakalampag namin yang si Inday. Anong ginagawa ninyo? Ba't hindi nyo pinagtatanggol si Inday? Tapos sasabihin mo, si Inday yung naninira kay Martin. Ang kapal ng abdo mo, RJ. Huwag mo kaming igagaslight. At nagpantay pa daw. At dahil daw dyan ay nagpantay pa daw si Martin at si Inday. Alam mo RJ, we can see what you're doing. Huwag mo kami i-gaslight. Kahit uminom ka pa dyan ng isang galong, I don't know, vodka, isabay mo pa ng volumes, lahat. Hindi mo kami mag-gaslight. Nakikita namin yung nangyayari. Sabihin mo, si Inday Sara yung nanira kay Martin. Paano? Oh. Diba? Friends, nakita niyong rumesbak si Inday? Sinong rumesbak kay Inday para kay Inday? Hindi ba tayo? Tayong mga supporter ni Inday? Dahil nakita namin, grabe na to Oo. Di ba parang after a month pa tayong tumodo, si Inday nakaupo lang dun, Hindi niya nga alam, Inday, kung anong gagawin niya. Nakita mo ba si Inday na nilaglag niya yung presidente? Pwede naman sabihin ni Inday dyan, bakit ako inaano niyo dito? Nag-transfer nito presidente, which is the logical thing to do. Nakita mo bang ginawa yan ni Inday? Oo. To put the blame on the president, no? And iniwan siya yung ka-unit team niya, tapos sabihin mo, sinisiraan niya na si Martin. Bakit niya sisiraan si Martin? Speaker of the House si Martin. Ilang mabutante ni Martin? Bakla. Ipapaalala ko sa'yo, RJ. Inday Sara is the national official that we have right now that has the highest votes. 32 million. Si Martin, ilan ang botante ni Martin? If a fact check ko. Pero mga nasa 200,000 yata. 200,000. 200,000 ang bumoto kay Martin, wala pang ang atang kalaban. So yun, ayun, 180K, sabi ni Vic Sese. So, bakit niya sisiraan si Martin? Pakita mo, ganyan ba ugali ni Sara? RJ, mas kilala mo si Sara kaysa sa akin. Dahil nga nag-aanuhan pa kayo, nagba-Viber pa kayo ni Sara, di ba? Pinopost mo pa yung ni Sara. Ganyan na ugali ni Sara? RJ? Sisiraan niya si Martin? Really? What would she gain kung sisiraan niya si Martin? 32 million yung bumoto kay Sara, Tang-inang political analysis yan, RJ. Alam mo, RJ, tanggap na namin kung ano ka. Kung nasa kambang ka, di ba? Pero huwag na kaming bullshitin. Pero, huwag mo na kaming bullshitin. Dahil, aminin mo hindi, yung Tingting Pinoy, kaya ka naging Tingting Pinoy because of the Duterte supporters. You were so rational then. Di ba? Exactly. You were so rational then. Pagkatapos ngayon, paandaran mo kami na, hindi, ang tawag dito, pamumulitika lang to, Bakit nabobo yung bigla yung political discourse, yung mga political insights mo?
'Di ba? Bakit Hello? 'Di ba? Parang wala ko nga RJ, to be fair kay Thinking Pinoy instrumental ka rin naman na magkaroon ng na magkaroon ng mas malaking space ng discussion online tungkol sa mga polisiya at mga desisyon na ginagawa ng mga leaders natin. And you were so very rational then. Tapos ngayon, parang, ay hindi, kasi ngayon, personality politics, kinemic. Parang matagal mo naman nang na-figure out yun. Dati parang policy na nga yung pinag-uusapan at dinidiscuss mo Tapos ngayon parang, oo. Policy naman talaga actually, nasa policy tayo pa rin. 'Di ba? O anong stand mo, RJ, sa peace talks ng CPP-NPA? Correct. 'Di ba? Bakit kung ikaw naman pala nagkaroon ka ng epiphany, kung nagkaroon ka ng enlightenment, epiphany, ano pa ba, ng eureka moment sa UK, bakit hindi ka mag-discuss ng policy ngayon sa blog mo? True. Yung ba't hindi ka mag-discuss yung policy? That should be applied here. O ba't hindi mo i-discuss yung CPP-NPA na peace talk? Ba't hindi mo i-discuss yung Afghan refugee policy? Ba't hindi mo i-discuss yung EDCA? Actually, diniscuss mo yung EDCA, ngayon. Asan na ngayon discussion mo ng EDCA? Wala ka ng follow-up kung mali ka o tama ka doon sa sinabi mo. Bakit ngayon na pag personality nagbabanggaan, maingay ka? Ibig sabihin, instrumento ka ng personality-based politics, RJ. Nag-enable ka girl, ang dami ng policy dumaan, 'Di ba? Ano ba mga pinidiscuss nating policy, Itong ano ba masasabi mo dito sa liquidation by certification na policy? Wala ka rin namang sinasabi. Nagsalita ka lamang para awatin yung away ni Inday at ni Martin. Asan yung policy doon? Ang dami ng policy discussion na nagdaan Nasaan ka? Wala kang input sa policy? Pero pagdating sa banggaan ng personalidad, may input ka? Tapos sasabihin mo, may eureka moment ka, epiphany sa UK, ulol. Nakikita yan sa gawa. Kung ma-epiphany ka, mag-discuss ka ng polisiya. Ang dami ng polisiya, yung EDCA. Balikan mo yung sinabi mo kung tama ba yung sinasabi mo, kung ganun ba yung nangyayari sa sinasabi mo, flexible enmeshment. Ang dami pa. Yung price ceiling, di ba, ano ka, mat ka, ekon. Ba't hindi mo diniscuss yung price ceiling ng bigas? Tama ba yun? Yung ano pa ba? Ang dami ng policy discussions Nasaan ka? Pero, tsaka yung Smartmatic. Yung Smartmatic pa, Yung tunggalian ni Inday Sara tsaka ni Martin Romualdez when it comes to policy, well, dinefund nila yung yung Confi Fund ni Inday Sara, in which Inday Sara was very, very vocal na yung Confi Fund ay gagamitin niya sa to fight insurgency. 'Di ba? Anong ginawa ni Martin Romualdez? Martin Romualdez basically did not support her advocacy at all. 'Di ba? Kasi ang ginawa niya, in-entertain lahat ng makabayan block sa ang mga committee hearing po, lahat yan dumadaan sa speaker. Yung mga resolution at mga kung anik-anik na mga sa buhay nitong makabayan block dyan. Magpa-file lang sila ng resolution gantong araw o the following week meron na silang schedule. Nagko-committee hearing na. 'Di ba? Binigyan ni Martin Romualdez ng stage ang makabayan block. Naghihingalo na yan patay na yan 'di ba? Very, very obvious na conflict sa policy direction is when Inday Sara expressed her disagreement doon sa amnesty at saka sa amnesty at saka sa
peace talks. Aba, nag-issue pa ng House Resolution ng House of Representatives in to say na agree sila dun sa presidente at kinen. You know, itong tunggalian na nangyayari na to is really about policy and it affects the lives of the people, 'di ba? May sinasabi kasi si RJ na hindi naman kasi nakaka-apekto sa buhay ng tao. Yun yung parang pinaka ano sinasabi mo hindi parang parang content creator ka ba? Gaguhan? Hindi nakaka-apekto sa buhay ng mga tao. Diyos me. I cannot. Mabibigyan daw ba sila ng GCash na 10,000 kapag nakialam sila dyan sa away ni Inday at saka ni Martin? Sino sabi? Yung kainuman niya. Tapos sabi gano'n ni TP, oo nga. Wala naman yung ganap sa buhay natin. Hindi naman. Actually, may ganap. Kasi, ang pinag-uusapan dito, paano ba nag-escalate ito? Di ba tiningnan yung... Actually, ikaw, RJ, nire-reduce mo yung away nila sa away ng dalawang tao. When in fact, yung issue, mas malaki na sa kanilang dalawa. Yes. Dahil ang involved na dito ay pera ng taong bayan. I don't know, no, RJ, kung may pakialam ka pa sa pera ng taong bayan. Ano to, hindi to personality. Policy to. So, hindi ka ba nagsusubaybay ng issue? Ang issue na ngayon ay pera ng taong bayan. RJ, wala ka nang pakialam sa pera ng taong bayan dahil marami ka ng pera, tang-ina ka. Ano? Hindi, alam mo, emotional talaga ako dito kasi ito si RJ Niptington, una ko ito nakilala, tarantado ka. Makabayan. Hindi, para to sa bayan to ginagawa ko, ganyan. Actually, ang dami naming na-inspire dyan. Kay RJ. Oo, talagang, alam mo yun, sa tapang niya, ganyan, na talaga makikita mo talagang makabayan niya. Ayan pa, nandun pa ako sa Netherlands yan. Parating yung sinasabi sa akin, alam mo, umuwi ka na dito, kailangan ka ng bayan. Umuwi ka na dito, kailangan ka ng bayan. Ganyan yan. Ngayon, ikaw naman talagang pinakamalaki sa amin ng mga political bloggers, tahimik ka dito sa issue ng liquidation by certification ng MOOE. Tahimik ka sa issue na 39.7 million lang ang travel expenses ng House of Representatives, pero ang hinihingi nila 2.066 billion. Pas next year, ang hinihingi nila 1.3 billion. Hindi to maapektuhan ng bayan? Sige nga, i-defend mo nga yan, i-defend mo nga yung posisyon mo. This is already bigger than Inday and Martin. Actually, wala na kami pakialam kung maging presidente si Inday o hindi. Ako talaga, personally, wala na akong pakialam, basta mabago lang tong itong sistema ng Kongreso Actually, di nga tayo sigurado yung Inday even wants it di ba? Oo, actually wala akong pakialam kung maging presidente si Inday. Baguhin itong sistema to ng Kongreso. Liquidation by certification, putang ina, ano yan? Gago? Di ba bagong Pilipinas, bagong mukha? Mag-usap tayo ng policy, RJ. Anong stand mo sa liquidation by certification ng MOOE? Ganyan ba sa UK? Acceptable ba yan sa'yo? Acceptable ba yun sa'yo? Di ba usap tayo ng policy? Actually, nag-uusap kami ng policy sa social media. Pero ang ginagawa nila, binababoy lang nila sa Sara. Ayaw nilang sagutin yung tanong ng bayan tungkol sa MOOE. Actually, wala akong pakialam kung maging presidente si Sara o hindi Actually, ang gusto ko talaga, mabago ito talaga. Dahil nakakagimbal to Sino ba hindi magigimbal dito? Billion, 18 billion for 2023, walang resibo? Di ba? Bakit napunta kay Martin? Ano yung sabi niya na hindi Hindi raw Aling hindi? Ano yung sinabi niya? Hindi raw makakaapekto sa buhay. Hindi naman daw nakakaapekto to sa buhay ng ordinaryong tao. Yung away nila. Actually, hindi, kasi inaano mo kasi, doon, sinisentro mo doon sa away nila, pero mas malaki na yung issue kaysa dyan.
Diyos Oo. mio. And no, Sas, I think yung mga political content creator and those who are very vocal about politics, who would discuss policies and everything. Hindi ba yun nga yung that's your job eh. Yung value ng isang political content creator is basically to bring the discussion doon sa policy level. Hindi ko maintindihan, bakit ang ginagawa ni TP is dinidismiss niya yung current political situation as if away lang ng dalawang personalidad ito. Now, Hindi. Mas malaki na doon. instead of pulling the minds of the public and make them understand that malaki yung picture dito. Hindi ito basta away lang ng dalawang I mean, as a political content creator, nandun yung value mo eh. Nandun yung brownie for you, yung mga brownie points mo. Paano mo dadalhin yung conversation in such a way na hindi ito magiging basta-basta lang na away ng personalidad. Okay? Now, if you cannot recognize the politics that Inday Sara represents and the politics that Martin Romualdez represents, at kung bakit ito nagka-clash, at kung bakit ito nakakaapekto sa buhay namin, anong ginagawa mo dyan? Diba? Wala na nga siya. Wala na magpakialam si RJ na sa taong bayan. Remember siya dun sa niya, sa live daw niya, para daw sa bayan yung ginagawa niya or something. Yun nga eh. Ano sabi niya? Ano sabi niya? Yung sabi niya, Ano sabi niya? Ako kasi, ang importante lang sa akin, dapat yung ordinaryong tao magtagumpay kagaya ko. Di ba? Alam mo, RJ, ang ordinaryong tao, alam mo, RJ, hindi magtatagumpay ang ordinaryong tao katulad mo. Dahil alam mo, ang ginawa mo, kaya ka nandyan. Correct, oo. Tigilan mo nga kami, RJ. Huwag mo nga kaming ganyan. Sabi niya nung equal opportunity. Diyos mio. Dito, yung mga ganong klaseng concession, may service ka naman kasing binibigay. Hindi naman kine-question dito yung hindi naman kine-question dito yung services na binigay mo at dapat compensated ka doon. Kasi kung nagtrabaho ka at kinompensate ka doon, wala namang issue doon. Ang ini-issue dito yung paninindigan mo, TP. 'Di ba? Yung paninindigan mo. 'Di ba? Oo, kasi napakalaking issue yung yung liquidation by certification ng Kongreso. Napakalaking issue nung 39.7 million lang yung travel expenses, pero ang 2.066 billion yung budget. Tapos, ang hinihingi ng 2024, 1.3 billion. O ba't hindi mo pag-usapan yan? Bakit ang pinili mo pag-usapan yung away yung sinasabi mo na away Emerald? Naging Christopher Minute yung At ngayon, napanood na pakinggan natin ang bardagulang yan patungkol sa issue ng politiko based sa saan kayo papanig, doon sa political based doon sa kanyang policy o yung sa politikong based doon sa kanyang personalidad. So, nasa sa inyo na yan, aking mga minamahal na kababayan, kung alin ang inyong pipiliin dyan. Nasa sa inyo yan, meron naman kayong sariling pag-iisip. Okay? So, bago natin ito bibitawan, ulitin ko, please naman kung bago kayo sa aking channel, please naman huwag makalimut mag-subscribe, mag-like at mag-share, at pakihit na rin ang all notification bell para mag-update kayo sa naman video ang aking upload. Maraming salamat. Ingat lagi dyan.